May mga pagkakataon ba na may pumuri sa'yo pero sa halip na saya, may kakaibang bigat kang naramdaman? Parang papuri pero may kirot, parang suporta pero may halong inggit. Ngumiti sila, sinabi ang tamang salita pero sa loob mo may bumubulong na may mali. Sa mundong puno ng pagkukunwari, selos at mga lihim na intensyon, hindi laging malinaw kung sino ang totoo at kung sino ang nagtatago ng masamang hangarin sa likod ng mabuting salita. May mga taong pumupuri hindi para magbigay lakas, kundi para dahan-dahang paliitin ang iyong halaga. May mga kaibigang masaya sa tagumpay mo hanggat hindi sila nalalampasan. Pero huwag kang mag-alala. Ang Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na hinubog ng karanasan at karunungan, ay nagbibigay sa atin ng malinaw na lente upang makita ang katotohanan. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa atin ang nagpapahirap, kundi ang paraan ng paghusga natin dito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 Stoic concepts na tutulong sa iyo na makilala ang peking papuri na may tinatagong lason, makita ang inggit na nakabalot sa ngiti at mabuting salita, at maprotektahan ang iyong emosyonal na lakas, katahimikan at dignidad. Kung handa ka ng patalasin ang iyong pag-unawa, palakasin ang iyong emosyonal na tibay, at matutong hindi basta-basta matinag ng opinyon ng iba, mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa aral mula sa Stoic at journey na ito. Number 1. Ang may lasong papuri, the barbed compliment. Pinahahalagahan ng Stoicism ang malinaw, tapat at diretsong pananalita. Para sa mga Stoic, ang salita ay hindi dapat ginagamit upang manakit ng palihim. Sabi ni Seneca, ang tunay na kasiyahan ay ang makontento sa kasalukuyan. Ngunit sa totoong buhay, may mga papuring mukhang maganda sa ibabaw, pero may nakakubling pang mamaliit sa ilalim. Halimbawa, may magsasabi sa iyo, "Congrats sa promotion mo. Ang swerte mo ha, pero kakayanin mo naman siguro." Sa unang dinig, parang papuri, pero kapag pinag-isipan mo, may mensaheng nakatago na ang tagumpay mo ay hindi dahil sa husay o pagsisikap, kundi dahil lang sa swerte. Ito ang tinatawag na may lasong papuri. Ayon sa Stoic mindset, ang tunay na papuri ay tiyak, malinaw at walang halong pagdududa. Pinapalakas nito ang loob at nagbibigay galang sa pinaghirapan mo. Samantalang ang peking papuri, kahit nakangiti, ay nag-iiwan ng hindi komportabling pakiramdam sa loob. Kaya tanungin mo ang sarili mo, tugma ba ang kilos nila sa salita? May emosyon ba ang papuri o parang scripted lang? Diyan nagsisimula ang Stoic na pag-unawa. Number 2. Pili lamang na suporta, selective support. Para sa mga Stoic, ang tunay na kaibigan ay pare-pareho sa lahat ng panahon. Hindi sila nandyan lang kapag magaan ang sitwasyon, kundi lalo na kapag mabigat ang pinagdadaanan mo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang mabuting tao ay kumikilos para sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa totoong buhay, may mga kaibigang pili lamang ang suporta. Masaya sila sa tagumpay mo kung may pakinabang sila, kung nakadadagdag ito sa imahe nila o kung hindi sila nalalampasan. Pero kapag ikaw ay nahihirapan, kapag pagod ka, nalilito o nangangailangan ng kausap, bigla silang nawawala o nagiging tahimik. Halimbawa, masigla silang bumabati sa iyo dahil sa salary increase mo, pero kapag ikinuwento mo ang stress, pagod at bigat ng trabaho, tila wala silang marinig. Ito ay malinaw na senyales ng selective support. Sa Stoic na pananaw, ang tunay na suporta ay hindi nakabase sa estado mo sa buhay. Hindi ito umaasa sa tagumpay o benepisyo. Ang tunay na kaibigan ay nananatili sa taas man o sa baba. Number 3, ipinagkakanulo ng katawan ang totoo. The body betrays. Sabi ni Epictetus, ang pangunahing gawain sa buhay ay tukuyin
kung alin ang kontrolado mo. Hindi natin kontrolado ang emosyon, intensyon o iniisip ng ibang tao. Ngunit may isang bagay na maaari nating pagmasdan, ang kilos ng kanilang katawan. Kadalasan, mas tapat ang katawan kaysa sa salita. May mga taong bumabati at pumupuri, ngunit ang ngiti ay pilit, ang postura ay matigas, at ang pakikipagkamay ay malamig at mabilis. Sa salita, may pagbati. Sa kilos, may distansya. Kapag hindi tugma ang sinasabi at ipinapakita, may itinatagong emosyon sa ilalim, maaaring inggit, pagkainis o hindi pagkagusto. Sa stoic na pananaw, hindi tayo dapat agad maniwala sa salita lamang. Gamitin ang rason, pagmasdan ang kabuang kilos, galaw at presensya ng tao. Doon lumilitaw ang katotohanan. Stoic practice, huwag agad magpadala sa papuri. Tingnan ang kabuang kilos dahil ang katawan ay bihirang magsinungaling. Number 4, lasong ng paghahambing. The poison of comparison. Sabi ni Seneca, mas nababagabag tayo ng imahinasyon kaysa sa realidad. Ang inggit ay madalas hindi agad lumalabas bilang galit. Minsan, nagsisimula ito bilang papuri. May mga taong una kang babatiin, ngunit kasunod nito ay ang paghahambing ng sarili nila sa iyo, o kaya'y dahan-dahang binabawasan ang halaga ng tagumpay mo. Halimbawa, may magsasabi, "Congrats sa award mo, pero ganito rin naman yung nakuha ko dati." Sa isang iglap, ang saya ng tagumpay mo ay napalitan ng kompetisyon. Ito ang lason ng paghahambing. Isang tahimik na paraan ng inggit na sumisira hindi lang sa relasyon, kundi pati sa sariling kasiyahan. Sa stoic na pananaw, ang tunay na kaibigan ay kayang magsaya sa tagumpay ng iba nang hindi kinukumpara ang sarili, nang hindi minamaliit ang naabot mo. Bawat tao ay may sariling landas, sariling oras at sariling laban. Kapag naunawaan mo ito, hindi ka na madaling maapektuhan ng paghahambing ng iba. Stoic wisdom. Ang tunay na pagkakaibigan ay walang inggit, puro paggalang at taos-pusong suporta lamang. Number 5, binhi ng pagkakawatak-watak. The seeds of discord. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ay nasa pagpili kung paano tutugon. May mga taong tila palaging may bagong kwento, chismis, bulong, o negatibong opinyon tungkol sa iba. Sa unang tingin, parang simpleng usapan lang, pero sa totoo, sila ang naghahasik ng pagkakawatak-watak. Ang mahilig magkalat ng chismis ay gumagawa ng hidwaan, pinapalala ang insecurities ng iba, at unti-unting sinisira ang tiwala sa loob ng grupo. Hindi sila nagdadala ng solusyon kundi kaguluhan. Sa stoic na pananaw, hindi natin kontrolado ang bibig ng ibang tao, pero kontrolado natin ang ating tugon. Ang tunay na lakas ay hindi ang makisawsaw, kundi ang tumangging makisali sa chismis. Ang tunay na talino ay ang ilayo ang usapan mula sa paninira patungo sa mas makabuluhan. Sa bawat pagkakataong pinipili mong manahimik at umiwas sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan. Stoic response. Huwag mong diligan ang binhi ng pagkakawatak-watak. Piliin ang katahimikan, piliin ang dignidad. Number 6, awit ng bulahan. The Siren Song of Flattery. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang mabuting tao maging isa. Ang papuri ay maaaring magbigay lakas, ngunit kapag ito ay sobra-sobra, nawawala ang katotohanan. May mga taong bumubula ng todo, walang malinaw na detalye, parang eksaherado, at kadalasang may lihim na agenda. Tatawag ka nilang henyo, perpekto o pambihira, ngunit hindi nila masabi kung ano mismo ang ginawa mong tama. Ang layunin nila ay hindi purihin ka, kundi kunin ang tiwala mo. Ito ang tinatawag na awit ng bulahan, matamis pakinggan, pero maaaring magdala sa kapahamakan. Sa stoic na pananaw,
mahalaga ang rason at paghusga. Hindi lahat ng papuri ay dapat tanggapin ng buo. Kaya gawin ang Stoic test. Tiyak ba ang papuri? May konkretong basehan ba? Ang tunay na papuri ay malinaw, tapat, at walang hinihinging kapalit. Ang bulahan ay maganda sa tenga, pero delikado sa isip. Number 7, pinapaliit ang liwanag mo, diminishing your light. Sabi ni Epictetus, hindi maikli ang buhay, sinasayang lang natin. Ang inggit ay hindi laging lantaran. Minsan, tahimik itong kumikilos upang paliitin ang liwanag na pinaghirapan mong buuin. May mga taong tinatawag na swerte ang tagumpay mo, na para bang binura ang mga gabi ng pagod, ang disiplina at ang sakripisyong dinaanan mo. Sasabihin nila, timing lang yan. Nasa tamang lugar ka lang. Sa ganitong paraan, unti-unting binabawasan ang halaga ng pinaghirapan mo hanggang magsimula kang magduda sa sarili. Ngunit sa Stoic na pananaw, ang tagumpay ay hindi tsamba. Ito ay bunga ng pagtitiyaga, pagpipigil at paninindigan. Ang tunay na kaibigan ay hindi natatakot sa liwanag mo. Sa halip, ipinagdiriwang nila ito. Stoic reminder, ang naabot mo ay hindi aksidente. Huwag mong hayaang paliitin ng iba ang liwanag na ikaw mismo ang nagsindik. Number 8, sirang pangako at buhangin na batayan, broken promises and shifting sand. Sabi ni Marcus Aurelius, ang hinaharap ay hindi tiyak, kaya kumilos ka ng may dangal ngayon. Sa Stoic na pananaw, ang tiwala ay hindi binubuo sa salita, kundi sa paulit-ulit na gawa. May mga taong magaling mangako pero palaging kulang sa pagtupad, laging may dahilan, laging may paliwanag, laging sa susunod na lang. Parang buhangin ang pundasyon nila, mukhang matibay sa una pero gumuho kapag kailangan mo na. Isang kaibigan na laging nagkakansela ng plano, isang taong laging nawawala kapag may responsibilidad, o isang kakilala na magsasalita ng maganda pero hindi mo maaasahan kapag mahalaga na ang usapan. Sa Stoicism, ang ganitong pag-uugali ay malinaw na senyales. May hindi tugma sa salita at kilos. Hindi mo kontrolado ang pagiging iresponsable ng iba, pero kontrolado mo kung gaano kalapit mo sila pahihintulutan. Stoic rule, ibigay ang tiwala sa mga taong pinapatunayan ito sa gawa. Ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, ito ay ipinapakita paulit-ulit sa tamang oras. Sa huli, tandaan mo ito, hindi mo kontrolado ang iniisip, sinasabi o ginagawa ng ibang tao, pero palagi mong kontrolado ang sarili mong pag-unawa, reaksyon at paninindigan. Ang Stoicism ay hindi para iwasan ang mundo, kundi para harapin ito dang may linaw, tapang at dignidad. Kapag natutunan mong kilalanin ang peking papuri, ang inggit na nakatago sa langiti, at ang mga taong walang tunay na paninindigan, mas nagiging payapa ang buhay. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang naging mas malinaw mag-isip. Kung may natutunan ka sa video na ito, kahit isang aral lang na tumama sa iyo, inaanyayahan kitang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Aral Mula sa Stoicism. Dito, pinag-uusapan natin ang lakas ng isip, ang disiplina ng damdamin, at ang tahimik na kapangyarihan ng isang taong hindi madaling matinag. Mag-comment ka rin sa baba. Alin sa mga palatandaan ang pinaka nakarelate ka? Hanggang sa susunod na aral. Ito ang Aral Mula sa Stoicism para sa malinaw na isip at matatag na loob.